Hello! Ito na naman ako. Good morning. Happy Sunday. Sunday pa rin, ano? Wala na ako sa araw, Unyanin talaga na ako, Okay. 14, Sunday nga. Merong balahibo. So, maraming salamat sa inyo. Please like, share, subscribe. At kamusta na kayo mga kabrigadang Pinoy Survivor. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sa suporta ninyo, walang sawa. Thank you sa encouragement ninyo. Thank you sa mga comment ninyo. Comment lang kayo sa baba kung ano yung opinion nyo para makita ko. Kung di man ako masagot, at least nababasa ko. Tapos noon, kung kayo na rin sumagot sa kapwa ninyong Kapinoy Survivor, kung di kong masagot, no? Magwag lang kayo magbabangayan at mag-away lang kayo, no? Ngayon, kung may mga troll, or kung sino man yung, huwag kayo mag-iiwan ng negative ba o alanganin na comment, i-delete ko yun, sigurado. Tapos, like nyo para madaig yung mga nagdi-dislike. Binabanatan ako ng dislike, Okay, so, nasa week, na ako? Para to give you an idea, week 68, na ito yung mga, share ko sa inyo yung mga inimba ko, no? Luncheon meat. Luncheon meat. This is not to advertise the company, but to at least give you an idea, panay pure food sa luncheon meat. Ibang klase, Chinese style. Luncheon meat. Ito, luncheon meat lang. 50 plus yata ito, 53, ewan. Ito yun. Kung titignan nyo, itong hanapin nyo, yung kanyang expiry, no? Expiration date. Nakalagay dito, October 2025. 16 October 2025. Matagal ko na nabili ito, kaya, ayan, 2025. Ayan, 2025. So, kakainin na namin to next year. Sarap. Okay, pang-breakfast. Ito, December 2025. Mga nauna ito pala, no? December 2025. Yun ang titignan ko, yung ilalim. Ito, luncheon meat din. Liberty. Nasa 78 yata ito, o 92, ganun. Mahal 100 plus, So, expiry, yun. Ito sinasabi ko, 2027, February. Expiry, 2027, February 22. So, ito matagal pa, nakakainin. No. Pero kung budget kayo 100, 1,000 ganito. 100,000, Diyos ko. Hindi, mga isang ganito lang sa isang linggo ako, So, 52 times, 150 lang na ganito. Thereabouts, mga 200, pwede pa, o 300. Dalawang ganito sa isang, Okay na yun. Tapos noon, of course, itong corn beef, ganito yung binibili ko. Ano ba expiry nito? 2025. Kakainin na rin namin to next year. December 2025. Marami akong ganito, Tapos itong walang kamatayan na sardinas, dalawang klase, 555 na Spanish. Nahin natin yung 555. 2026 May. 2026, you see. So, kung magkagera man, just in case magkagulo man, o whatever, delubyo, o sakuna, o pandemic, 2026 pa to. 2026. Kung yung nabibili ngayon, 2027 na. Ang expiry. Kagaya nung kanina na sa February 2027. And so on, Aabot pa yan ng And then, pagka nakompleto ko siya, I will continue. I'll continue on. Rino, meron din ako Rino. Pang hindi ko makibasa yung expiry niya. Nag-ano rin ako na Rino.
Okay na rin tong ulam. Subukan ko itong iulam. Hindi kaya para sa mga crackers, no? Skyflakes. Excuse me. 2026, April. Ito naman. Sausage. So, yung menu ko, on a given week, iba-iba. Wala pa dito veggies. Di pa bumibili ng mga vegetables, no, na nakadelata. O kaya prutas. Kasama yon sa aking menu. Sa huli ko na yon para, kasi yung expiry nun mas short. So, inuuna ko ito. Sardinas at saka may tuna pa ako, Ako lang nailagay yun. Mga tuna, mga ganon. Ang hinahanap ko, wala na nun ngayon yung Victoria's Milling, sayang yung mga bangus, favorite ko yun Bangus na Spanish sardine na bangus. Spanish na style na bangus talaga. Lagi ako bumibili nun dati. Tiniente ako. Victoria's Milling, wala na ngayon, nalugi. So, wala makita na bangus na Okay. Yun ang maganda, sana meron pumasok sa market. So, sineshare ko lang sa inyo and yung butane. Saan ba yung butane? Na next time na lang. So, ayun, walang masamang magsimula. Kasi ang tanong ngayon, sa tingin nyo, talaga bang ipapasok tayo ni BBM sa gera? Kasi yung mga indicator, kung isipin mo, nandun Salita ang US, Any attack, wala na yung armed, Any attack on a Philippine vessel, military or civilian, or personnel, any attack will trigger the Mutual Defense Treaty. Wala yung armed attack, any attack. Parang sinasabi ngayon ni Biden sa buong mundo, sige, subukan niyo yung ginagawa ninyo. Talagang yayariin namin kayo. Parang gano'n ang dating. Tapos, the Philippine-US relationship is ironclad. So, I've got your back pa rin, So, palagay nyo, mangyayari o hindi mangyayari? Comment kayo. Palagay ninyo. Iba nga, kinakabahan, di na makatulog. It's really, I think the right question should be, hindi yung kung mangyayari yan o hindi mangyayari, may gigera ba tayo, hindi. Ang dapat tanongin ninyo sa sarili ninyo, handa ba tayo? Handa ba tayo? Kung sa national level, ang tanongin, handa ba ang Pilipinas na sumabak sa gera? Kasi wala yung nauna Wala yung nauna na iwasan natin to. No to war, neutral lang tayo. Wala, tagal abutin tayo ng June 30 nito yung rally pa tayo, nasa Davao pa yung rally, Kaya nga, expect the worst, yun ang sinasabi ko. Mula ngayon hanggang November, expect the worst. Baka nga maunahan pa tayo. Maunahan kayo. Yun ang fear namin ni Colonel Metran. Baka maunahan tayo. Biglang bumulaga sa inyo one day na, ayan na, nagkaroon ng girian sa West Philippine Sea. Patay tayo dun. Trigger yung mutual defense. June 25, pagdedebatehan yung BFA. June 25, 2025. If we will extend it or not. Kung ako Amerikano at pag nakikita ko negative ang sentimiento ng Pilipino at baka cancelin ang BFA, anong gagawin ko? Pwede akong magbayad, gamitan ko ng pera. Kasi korap naman dito sa bansa natin. Gamitan ko ng pera. You need $1 million? Okay, $1 million. Tigi-tigi sa kayo. You vote for the extension of the BFA. Lalabi lang sila. Ay, kawawa tayo. Benta talaga tayo. And then, okay lang yun. Sige, ako payag na rin ako Para matauhan ng Pilipina.
Ang mga gagot, sira ulo tayo. Ang problema yung mga politiko na yun, naaalis din eh. Mga hinayupak na yan. Pagka kayo, putragis kayo, umalis kayo, mga politiko kayo, hindi na kayo makakabalik dito. Hanggang buhay ako, hindi na kayo makakabalik dito. Kung ako man ay naging gerilyero at naging commander ng sarili kong gerilya unit, mamatay man ako, sasabihin ko sa lahat ng tauhan ko at sa lahat ng kaalyado ko, huwag nang pabalikin kayo mga hinayupak kayong politikong aalis dito. Huwag na kayong pabalikin. We will disown you. We will even revoke your citizenship. Tarantado kayo. And I can do it because it's wartime. Yun na lang yung akin hinohope eh. Gusto nyo ng pagbabago? Panalangin ko na lang nga eh. Sige, panoorin ko na lang kayo. Pagka nagkagulo, I will take power. I will proclaim myself as a gerilyero. No? Kung gere, anything go sa gere. Mga anong order ang pagsasabihin ninyo. Anyone who wants to follow me. Ganun na lang. Kung hindi mangyari itong mga at tulog-tulog ang Pilipino, walang paki. O sige, tignan natin. Pagka sinubo tayo ni BBM sa gera, I will just declare myself as a commander. Magsusuot pa ako meron na ako ranko Magsuot ako ng ranko na 5-star pa nga 4-star. Nahihiya pa ako, 4-star na muna. 4-star na muna. Commander Enrique, Commander Iking, di ba? Commander Survivor. Total, pinromote naman ako ng tao Captain General, no? 4-star. Gawin ko ng 5-star para kauna-unahan ako na tatanga-tanga naman kasi gobyerno natin no? Ganoon na lang. Lahat ng gusto sumali sa akin, sumali in the event of at I will make sure na hindi na makabalik yung mga politiko na yan aalis lang in times of war at silang inaasahan natin na mag-lead. Siyang aalis pa para i-secure yung kanilang sarili at pamilya nila. Hindi na kayo makakabalik sa bansa nato. Pagkat ako mismo ang magsasabi sa mga tao ko, no? I will make sure na may mabubuhay dyan. may mabubuhay dyan. At sila mismo ang sasabihin nila, patayin yung mga hinayupa kayo. Mga animal kayo, panay kayo sarili iniisip nyo. 117 million Filipinos, 115 million Filipinos, kawawa. Yung mga OFW, huwag na kayo muna umuwi. Umuwi kayo, walang mangyari sa inyo Bibigyan kayo ng baril, palalabanin kayo. Huwag muna kayo umuwi, OFW. Diyan lang kayo, stay put kayo. Hindi naman kayo apektado Pilipinas. Bakit ba ganun? Parang ang pakiramdam talaga mangyayari yung gera na yan. Hinayupak na yung gera na yan. By anytime. Kasi it can be just one resupply, no? Isang resupply na mission. Magkaganyanan, may dalang baril. Pak! Tapos nun, ayan na yung Air Force natin. Okay, yung Navy ship natin. It is war. Mga nadidinig nyo sa balita sa mainstream media, na bayad naman. It is war with China. World War III starts in the Philippines. Diba? Starts in West Philippine Sea. South China Sea. Balitang-balita pa tayo, no? Pagka nangyari yun, ewan ko sa inyo kung anong gagawin nyo. Ang tanong ko, are we ready for war? 3 items. 1. Meron ba tayong enough na bala, baril, equipment, no? Military equipment? Sagot, yes, no. Sagot kayo. 3 yan, equipment, no? Bala, baril. Do we have enough to last for the long haul? May government arsenal tayo, are we producing enough? And for how long? Ano yung production capacity natin per day? Meron ba tayong raw materials? No. Yes, no. Are we ready? Number 2, do you have enough food supplies na nakahanda? Yes, no. Per province,
na meron kayong storage facilities na underground o kahit sa kuweba man lang, nakastore na hindi mababasa, hindi amagin, hindi masisira, hindi enough water o enough rice, enough to feed the people. O kaya meron bang programa ang gobyerno ninyo, mga politiko ninyo, barangay captain, mayor, governor, congressman, na meron kayong animal program, no? Self-reliance program na nagaano kayo ng mga manok para for their eggs o kaya for their meat, daming manok. O kaya baboy, o kaya kambing, kuneho, lahat ng pwede, edible ng mga karne ba? Yes or no? Or nag-i-stock up ba kayo ng enough na delata, gaya ng ginagawa ko sa Matikas Challenge? Meron ba tayong Matikas Challenge on a national scale? Wala. Sa individual capacity nga wala nga Ako lang. Tsaka yung mga sumusunod na Pinoy Survivor. Kaya kung kayo'y nanonood, seryosohin nyo, balikan ninyo yung mga old videos ko, Matikas Challenge. At yung mga nakakaintindi sa Matikas Challenge, yung magtatanong, sagutin ninyo, napakaswerte ninyo at napanood nyo ako. Like, share, subscribe. Panoorin. Putyaragis yan, Panoorin nyo. Kalokohan talaga, Okay lang bugoy-bugoy na lang ako ngayon kasi nakita ko na yung pupuntahan ng Pilipinas Na-assess ko na That April 9 was a litmus paper for us, mga MUP. Nakita namin na wala confused ang Pilipino Confused tayo Hindi alam kung ano gusto Gusto ng ganito, gusto ng ganyan, gusto ng lahat gusto. Pero hindi makapokus dun sa problema, sa issue. Hindi nga naintindihan yung problema Banat ng banat tirada ng tirada meron pa dyan ang gustong uupo sa junta si BP. Come on yung tao may delikadesa. Hindi naman yan uupo siya mamumuno, siya rin makikinabang. After the junta, siya yung mag-sworn in. Pangit yun. Alam nga naman si Digong din. Pangit din yun kasi anak niya makikinabang. So it has to be people. Kaya nga tinatanong ko ayaw nyo kay Gibo. Ayaw nyo kay Secretary Anyo. Mista ko. Uy, mista. Si Ed Anyo, bok, malakas ako ron. pag kayo nang naupo sa junta, lakas ko ron. Lakas ko. Bok, pwede ba ganito lang gawin natin? Lahat ng politiko ako napapatay. Lahat ng politiko, pahuli natin sa AP. Order may AP, hulihan natin lahat ng politiko. Kasuhan na lahat yan. At death penalty, ako napapatay. Bok, ako na. Balatong mo na sa akin. Tapos bigyan nyo lang panghasa. Labaha o kaya yung ice pick hinahasa para maganda yung pasok. Anak ng tokwa to. Or kaya baliktad, ako yung nakaupo. Ang lakas ni Ed Anyo sa akin. Bok, ako bahala sa'yo. Bok, ako bahala sa'yo. Mga class 83, akong bahala sa inyo mga bok. Hinayo pa kayo? Yung mga kumontra sa akin, hayop kayo, bok. Mga P-mayor, Pwede rin mga P-mayor yung umupo, matitino. Maraming matitinong mayor, marami. Pero why limit it, ang tingin ko kasi talaga, ang kailangan natin, spiritual, moral transition, Masyadong naging makamundo ang tao, ang Pilipino, at pera-pera na lang, pati mga troll, mga bayaran na, wala nang paninindigan sa sarili, wala nang pagmamahal sa bayan. So, kinakailangan i-transform natin yung taong bayan. Tawag nga ng mga inchik dyan, cultural revolution. Ayokong tawagin na cultural revolution. Yung mga French naman, ano tawag doon? French Revolution, guillotine, pinugutan ng ulo. Hindi na uso ngayon yan, yung pugutan mo ng ulo. Ano na lang, gory, makakapanood pa yung mga bata, Ano na lang,
we cross the bridge. Anyway, alam ko naman yung gagawin eh, di ba? Alam ko yung gagawin ko, pero yun nga eh, advisor lang ako eh. Ayokong umupo dyan sa mga ganyan. Sinabi ko lang yung dapat gawin. Kaya ang PNP, kayo magdiskarte. Kung umabot kayo sa ganyan na pag-iisip na option 6. Ang laking pabor sa Pilipinas if you are patriotic, nationalistic, defenders of the people and defenders of our democracy, yung natin, bansa natin. Ang laking bagay kung isipin ninyo na mag-transition muna tayo. Okay, so yun yung hindi mo wala yung corruption eh. Rooted na masyado, 'di ba? Lord of the Rings, 'di ba? Lord of the Ring, binibili na lahat. Mako-close na nga eh, even the PNP and the AFP pagka na-close yan, wala na. Good luck to you. Kasi sinabi na, now ayaw pa eh. Gusto pa sa timing eh. Gusto pa kasi ng timing eh. Iniisip pa kasi 10 years eh. Huwag niya isipin yung 10 years. Diyos ko. Gumawa na nga ako ng solusyon. Mag-transition tayo, 100 days o whatever. Kung ilang days yung transition eh. Kahit 1 taon pa abutin niya ng punto, meron limit na sasabihin ka agad. Ito ang limit ng ng transition government, and then sworn in yung tapos makuha mo yung 10 years. Pero bago ako nakaupo, malinis, sarado Senado, sarado Kongreso, tapos nun reorganize, biglang appoint na lang ng matitinong senator, congressman, 81 congressmen representing 1 per province. Ang laking tipid nun, from 300 plus, wala na yung mga party list na yan. Timbog kaagad yung na yan. CPP, NPA, NDF. Di ba? Tapos yung problema, pistok pinagsasabi ninyo. Mga congress na, yung makabayan black. Wala. Sa transition, timbog kayo. Wala na kayo. Wala na kayong power. Usigin pa kayo. Hindi nyo maano yung resibo ninyo, hindi nyo maayos yung salin versus yung kayamanan ninyo. Yari kayo. Doon kayo sa firing, death by musketry, hindi, death by ice pick. No. Daming mag-volunteer man na MUP para, daming nagsabi sa akin nung libingan ng bayani na, sir, kami na lang nga, sir. Volunteer kami, sir. Balatuan nyo kami, sir, ng kakatay. Parang mani na lang yung buhay, Kasi sa gigil nga ng tao. Tapos doon yung Senado, 16 lang, 8-8 ang boto, di ba? 8-8, 16. Ewan ko kung paano yung numero na yon. O kaya 15 lang. Mas even number kasi, 8-8. From there, ang laki ng binawas, 24. Si Robin nga, gustong doblehin eh. Ba't mo ito doblehin? Ang daming pera. Ano ba yan? Redundancy eh. Kaya nga meron kang barangay captain, meron kang mayor na pwedeng puntahan, meron kang gobernur. 3 na yun. 3 na yun na pwedeng puntahan ng mga kababayan. Tapos pwede pang pumunta sa congressman, pwedeng pumunta sa senator, 5 na. Pwedeng dumiretso sa vice president o kaya sa presidente, 7. Or dun sa body, sa DSWD kung yun ang concern, sa DA kung yun ang concern, sa PNP kung yun ang concern. Ang daming redundancy. So why the hell do we need so many na mga politikong mambabatas na yan, na ek-ek na yan, na pineperahan lang naman tayo? Stupid! Kaya, tayo dapat ang masunod. Ayusin natin. Kung ayaw ninyong ayusin at di kayo tatayo, walang mangyari sa atin. We go back to the same old system na rotten to the core. Rotten, sincerely. People of the Philippines, mga MUP, mga kabalyero ko, mga kapwa PMAyer ko, tahimik pa ba kayo? Sige. Mamanahin ng mga anak ninyo, mga kabalyero, mga PMA, ng non-PMAyer. Walang problema sa mga non-PMAyer. Walang problema sa mga sundalo.
gising sila eh. Ang problema, ang mga ayer, merong mga walang pake, no? Ngayon, salamat do sa mga, yung subject ko do sa huling vlog. Salamat sa inyo, mga pumirma. Kaya nga, ang challenge ko nga, as I said, is, wala bang pulburon manifesto demanding the President and ordering the AFP and PNP as retired officers and men of that organization that we so cherish. We are ordering the AFP and the PNP to conduct put the commander-in-chief to an honest-to-goodness drug test. Wala bang ganon na manifesto? Wala ba? Mga general, mga sir, mga upper class ko, sir, wala ba? Simulan nyo. Pipirma ako dun. Maraming pipirma dun. Lahat ng MUP na nananiwala sa akin, pipirma dyan. Pati civilian, pipirma dyan. Huwag kayong matakot. Simulan nyo, gawin nyo yung manifesto na yan. Huwag nyo hintayin ako gagawa. Pangit eh. Mas maganda kayong gumawa. Kayo yung mga dekalidad. Kayo yung mga hinayupak na foreign train pa eh. 4-star, 3-star, 2-star. Sayang estrella ninyo, hindi nyo gamitin. Ba't yung matakot? Direct as former officers of the AFP and PNP, as cavaliers, as PMA graduates or non-PMA graduates for that matter, as former members of the AFP and PNP that we so love, that we so cherish, that we have put in so much time of our lives, we are directing the AFP and the PNP to subject the commander-in-chief to an honest-to-goodness drug test to settle the issue on whether or not he is a drug addict. Oh, di ba? Di tapos ang buto-buto. Oh, di subject ka, susunod na AFP. No, kanino susunod na AFP? Iisnabin kayo? Ba't naman ganun? Anong gusto ng AFP? Iisnabin ang mga bossing niya dati, ang mga pinag-abutan, yung long gray line, isnabin. Magkaalaman. Do we have to PMAAA, hinakailangan ba tayo mabot sa ganon? Na dahil sa isang tao na wala namang respeto na sa sarili, kasi bakit mahalaga yung drug test? Ba't mahalaga yung yung pulburon manifesto? Kung if you would call it. Dadaan pa ba natin sa manifesto? Sabi ko nga, diretso na. Pero maganda nakamanifesto yan for the sake of history. Let the following named officer sign. Kailan bang gumawa ako ng ganun? Kayo nang gumawa. Para mahati naman yung natin, responsibilidad. Kayo nang gumawa. Mga sir, mga bok, at mga underclass. Kung ayaw ng mga upper class, mga underclass, simulan nyo. Kayo, you go down in history as the ones who started it. Ayoko na ng ganong atensyon. Kayo naman. Ano na lang ako, yung nagagano na lang. Tagasulsul na lang ako, no? Hindi, pero it makes sense. Nagsasalita tayong mga PMAyer, mga uniform personnel, retired, against an arrogant tulfo. Okay? Arrogant tulfo, bangag na presidente. You weigh it. Anong mas mahalaga? Arrogant tulfo yun, nakamatay ng isang PFC. Bangag na presidente, ipasok ang 115 million na Pilipino sa gera. You weigh it. Kaya nyo maglabas ng manifesto para sa isang abusadong, aroganting tulpo na sinasabi, gago kayo mga PMAyer, lintik na yan. Hinayo pa ka. Ikaw ang gago, tulpo. You should be at the receiving end also. Sinagsasabi kang gago, ikaw ngayon ang gago. Gago. Maganda maramdaman mo yung
magsalita ka, kala mo. Anyway, wala bang yung pulburon na manifesto para masabi naman natin na timbangin. Ba't tatakot kayo dito kay natatakot ba tayo dito kay BBM? Baka ipapulis tayo o baka pahuli tayo? Ba't? Tama lang naman yung dinedemand eh. May issue sa droga. O ano ginagawa ba sa mga may issue sa droga? Tinutukhang. O, suspect. Meron pang PIDEA. Diyos ko, ano ba yan? Tapos nun pumunta sa Amerika. Trilateral meeting. May bangag. Baka nagdodroga ngayon doon yun. Kung saan sila tumutuloy. Mario naman. Ay, nako. So, yun ang aking tanong. Dinuktong ko na doon sa previous na habang nang-upload ako. And then ngayon, ang question is, naniniwala nga ba kayo na isasabak tayo ni BBM sa gera? Pwede. Yes or no? Yung mga loyal, no. What we want is peace. Anong peace? Pinagsasabi ninyo. Ang daming bases na Amerikano rito. Naglalagay na ng mga military equipment na on the premise ng balikatan. O, diba? Siyempre, left behind yung maiwan na iba dyan. Dadalhin ulit sa Amerika o dadalhin ulit sa Pearl Harbor. It's just a matter of time. When? Yun ang palagay ko. When? So, on an individual level, kayo, people of the Philippines, tayo, prepare for something kay war yan, kay delubyo yan, kay famine, climate change. Wow, climate change. O, tapos nun, food scarcity, diba? Pandemic, lahat, biblical proportion, 10 plagues of Egypt, mga kometa o kaya asteroid, meteorite na tumatama, change of polar shift ng ating planeta, north magiging equator, south pole magiging equator, saan tayo? Malapit sa equator, magiging, wow, south pole. Kaya pala maganda rin kayo ng mga cold weather, Bagay, madami namang kumot. Nasa bahay kayo, maraming comforter, pwede yun. Pasukin yung bahay ninyo ng lamig. Pagka nag-snow sa bahay ninyo, mga bahay natin, hindi designed ng A-type, A-frame, para laglag agad yung snow. Magkukolaps yun. So, na kailangan kayo lumabas every now and then. Kung hostile yung environment. So, labas kayo para palahin yung snow pababa. Saan pupunta ngayon yung snow? Diba? Utak, isipin kung paano. Kung may polar shift na posible kasi yung sinabi ng the stars will be rolled up like a scroll and no mountain or land will be the same in terms of location. Boom! Gumanon. Pwedeng tumama ang isang asteroid, pag tamang ganyan, biglang sa puwersa, gumanon, yung mag-shift. No? Pag tama, sa lakas ng puwersa galing dito, boom, gumanon. Parang Holland ba? O kaya ma-take out yung planeta natin from orbit. Pwede. Daming posibleng mangyari. So, will you survive pagka handa kayo sa pagkain? No, nobody knows. Will you even survive the actual event? So, the actual scenario, whatever that is, no? Na biblical in proportion. Ang sa akin, ang ko is, at least, you did something physically na would help you survive. Pagkain, delata, kakainin mo, nakalimutan mo mag-prepare ng wala kang kutsilyo, wala kang pang-open, paano mo buksan to? Kaskas na sa saig. May video na ganun Kaskas yun na sa saig, madali. Anyway, so, ano yung paghahandaan ninyo? Equipment. So, lahat ng klase ng equipment,
technology equipment, o kaya security equipment, o kaya lighting equipment, lahat. Pag-isipan nyo, marami sa internet ng mga prepper na yan. Merong mali rin sa kanila, pero at least may makuha kayo. As we go along, I'll try to explain. Ngayon, nasa pagkain pa lang naman ako eh. Yung solar na yan, pwede. Para lang may solar lighting kayo. Dami naman sa internet nun. Mga ano lang, 200, 100, depende sa yung wiring, palitan nyo na yung wiring para humaba, diretso sa bubong ninyo, and then diretso sa bahay ninyo. Lahat ng gusto nyong ilawan, kung 5 ilaw, you can buy it sa Shopee o sa Lazada. Dami. Geiger counter para to test kung merong radiation sa labas ng bahay ninyo. Eventually, mga 2,000 plus lang yung ano na yun, o 3,000. Sniper scope, kung gusto nyong, o kaya, yung, tawag doon? Hindi yung kay Maharlika. Yung kay Maharlikang salamin eh. Migrado ba yun? Yung pang larga vista ba? Ganyan, laki-laki ng salamin ni Maharlika. Cute naman si Maharlika. Kumpara naman dun sa First Lady natin, Diyos ko. And yan, prepare. Yung mga Amerika rin, yung mga OFW sa Amerika, you also prepare. Yung mga mainstay na sa Amerika. Swerte yung mga nasa New Zealand, Australia, hindi masyado siguro affected. Ang Pilipinas talaga, battleground. Tingin ko, battleground. Kasi dito yung hotspot eh. West Philippine Sea, South China Sea, yun ang hotspot eh. So magkagirihan man yan, magpasok sila ng tropa dito sa Pilipinas para makuha yung bases. No? At para pagkakataon ng China na gawing probinsya nila ang Pilipinas, palitan nila yung Pilipino ng mga 100 million na inche. And then they can make it a base right away. Imbis na artificial islands, they will scrap that. And then its base would be from China or from the Philippines, no? From Palawan or from the western seaboard natin. Ayun na, control nila. O, Pag-asa Island. So, let's see kung ano mangyayari. Ang punto dyan, marami ang armed forces ng China, 2 million plus, tapos tayo 180,000 lang. Meron ng mga pogo dito, may check, na 150,000, 200,000, ganon. So, ang prepared lang natin to date na mga reservists is 1.5 million, I think. 1.5 million. And we're not that ready. So, in terms of equipment, we're not ready. In terms of food, not an LGU is ready. Wala man lang We have NFA, pero sabi nga NFA is just 1 day. O, ilan? 1 month ba na supply? Buffer stock natin. Tapos nun, anong plano ng gobyerno? Walang plano. Anong plano ng AFP, PNP? Ng LGU. Bangag din daw, di ba? Yun ang kwento nila eh. So, when everyone is busy doing all, yung rallies na yan, no one is thinking na on a helicopter view. That's what I am trying to tell you, mga Pinoy survivor, na hindi panay politiko, no? Take yourself out of the quagmire ng politika. Hayaan mo muna sila. Magbangayan kayo hanggang gusto nyo, mag-rally kayo hanggang gusto nyo. Pero i-safety nyo na muna ang pamilya ninyo. A fighting chance for your family. So, security-wise, meron kayong gamit ba sa bahay? Pistol? Mag-apply na kayo. LTOC, no? Paano nagsasalita? Wala rin ako eh. Pero para sa akin, madali naman makakuha. Tapos nun, long arm, nagyan nyo ng sniper at saka ng blast suppressor, silencer. Para gamitin nyo man ng pangmahabaan, tahimik.
Ay, naka, we're not ready. But, kaya, sa probinsya, wala man lang pagkain na imbak eh. Kaya LGU, kung wag yung hintayin national, ang LGU, kayong mga mayor o barangay captain, total you have the advantage of land. Malawak yung area ninyo. Magpatanim na kayo dyan ng mga kamote. Kamote lang is good enough. Kamoteng kahoy, kamote, lahat na root crops na pwedeng tanim. Turnips, no? Na pwedeng hukayin eventually. Pwedeng source ng food ng Pilipino. Kahit malilit na ugat, kakainin yan. Pagka wala na makain. Hanggang such time na pwedeng kainin at walang radiation. Kaya sabi ko nga, mahalaga yung merong Geiger counter para matest ninyo kung safe ba o hindi. Nakuha kayo ng pagkain na galing sa labas, maya-maya kumain ng damo na contaminated ng radiation, kinain niya, baka o baboy, tuwan-tuwa kayo, hindi ng baboy, yung manok. Tapos nun kayo magkasakit, useless. Kaya nga sa akin pa rin, safe pa rin ang delata. Yun yung rason ko. Yung mga nagsasabi sa akin na nagko-comment sa ibaba na, Sir, pwede naman sir mag-alaga ng mga manok, etc. etc. I appreciate the comment, pero wag yung guluhin yung aking focus, no? Pinag-isipan ko na yan. Ang pinaka-safe pa rin yung delata, na hindi siya nabagok. Kasi pagka nabagok dito, masisira yung lining, and then sasama yung lasa. Kaya bibili kayo ng delata, walang mga tama, no? Walang tama. Kunyari ito, tama yan, no? Yan, hindi ko nakita. O siguro yung pag impakita nyo yung yupe. Ayan, no? So, ayan. Wala yan. Hindi naman severe. Pero ang iba kasi severe eh. Kaya nga, tignan nyo, pagka bibili kayo, kung for storage lang, tignan ninyo. Ispekin ninyo kung meron siyang tama. Okay. So, gamot, medicine. Maraming namamatay nung panahon ng gera, loss of blood o kaya kulang sa mga gamot o kaya tinamaan ng malaria, walang gamot, tinamaan ng whatever, may sugat na infeksyon. Yung ganun ba? So, field dressing, yung yung gosa para ma-treat yung mga wound ninyo, meron mangyaring sugat. Mabara. O kaya, mga bulak, mga betadine, yung mga ganong klase. Yung mga wala tayong magagawa eh. Yung mga antibiotic o kaya maintenance, lalo na yung mga senior, may maintenance. So, sipin nyo lang na pag matatansya nyo naman, and then, punta kayo sa Mercury o kaya sa Watson, tsaka kayo bumili ng bultuhan. Enough to last kasi expiry, yun ang problema eh. Pero yung mga common na mga kunyari Band-Aid, mga dressing, mga bulak, lahat yun, mga painkiller, bahala kayo mag-stock. Tapos yung mga noodles, yung mga kape, huli na yun. Sugar pwede. Kasi hindi rin ma-expire yung sugar eh. Yung asukal. Brown. Honey. Kaya nga mas okay pa honey. Kami, bumibili na kami ng maramihan na honey. Kasi ang estimate ko, at least isa sa isang buwan, isang bote na 4x4, 4 kantos na honey. Yun ang pinaglagyan. Isa per month. So, kung 36 ang kailangan ko, 3 taon. 36 na ganon. So, meron na ako 10. So, 26 pa to go. Pagka-season, next year siguro. Not so much naman kami on honey kasi may diabetic sa amin eh. So, yun yung Handa na ba kayo? Handa na tayo? Dalawa, isa is on sa level ninyo individually o sa family, kung handa kayo. Okay lang. Or yung national, kung handaan tayo, sagutin nyo, yes or no.
Yung sa tatlo na sinasabi ko. Equipment-wise, ang inisip lang nila is yung AFP. O paano ngayon yung taong bayan? Barel, bala, uniforme, field equipment, boots. Meron ba? Wala, di ba? Kanya-kanya tayong bili, kanya-kanyang procure, kanya-kanya handa. Yun yung punto ko. Why wait for a stupid government? Why wait for a bopol government, a bangag government, na isasabak tayo sa gera, and then, boom, kunana, kawawa kayo. So, why wait? Why not prepare your family, yourself, for the eventual na kung ano man ang mangyayari? Di ba, laging handa? Foresight ang kailangan. Pagkain, ganun din eh. Why wait for government? Ano, magpapaayuda kayo? Tapos sasabihin ng gobyerno, sasabihin ni BBM, kailangan magpatatak sa noo. Yung isa pala si Antichrist, ano? Patatak sa noo, kaya dito. Paano? We are high-tech. It means you have already gotten your supply, ayuda. Cannot be. Next week, you go back next week. Tarantado mo. Bang meron tayong nabudol talaga tayo sa walang yung hinayupak na yan. Sa kanila, madaling umalis eh, no? So, yun. We are problematic. Ano ba nangyari? Wala yung aking guide. May guide ako eh. So, busy tayo sa rally. Sa rally, nandyan yan ngayon, yung Maisog Rally, marami sa inyo nagsasabi na sumali ako, pumunta ako doon. Hindi na ako nakala pumunta ron. Sabi ko nga sa inyo hintayin ko lang, panonoorin ko na lang yan kung saan aabot Kasi nag-try kami ni Colonel Metran. And then, ang nakita lang namin talaga, nagising din kami. Nagising kami. So, ang instructions ko parang ang pakiusap ko sa mga bata, sa mga mga kasama, mga kasangga, yanda niyo yung sarili ninyo. For the worst, yanda niyo yung pamilya ninyo. Be ready to defend yourselves and your family. Ganun na lang yung standing natin. Usapan natin, warning order natin. Lahat ng MUP na subscriber ko ngayon o nakakapanood sa akin at sumasang-ayon kayo sa akin at willing na gawin yung sinasabi, gawin nyo. No? Hindi yung panay salita. Tayo, kaya natin. On an individual level, on a level na kaya nating may magagawa tayo, gawin nyo. Matikas challenge, you prepare for the worst, you equipment, pagkain, medicine. Yun, basic. Yung equipment, saklaw na nun lahat. Barrel, bala, no? 200, 300 rounds is good enough. Kung one shot, one kill, okay na yon. You recover whatever firearms ang makukuha mo dun sa kinatay ninyo. If that is the case, that is the scenario. Kung pwedeng meron kayong sniper scope para at saka flash suppressor para on a distance, depende sa baril ninyo. Pero M16, kaya ang mga 200, 300 meters. And then M14, my preference is 500, 800 meters away. Kaya pwede pang 1 kilometer away. With the right, malayo. And they never know kung saan galing. Di ba? They won't know. So, pwede akong lumabas sa aking pinaglalagyan, kung saan man ako naka-base, tapos nun, I hit somebody, and then alis ako, o kaya I recover. Kung meron akong mga runner, kung meron akong mga tropa na sarili, and then they will conduct the search. Sigaw ako, search! Pasok sila, ranger style, tapos nun, recover lahat ng equipment. So, meron. Pagkain ng mahalaga, pati gamot. So, yun.
on an individual level, pwede kayong maghanda. Kasi kung hintayin natin on a national level, walang mangyayari sa atin. Walang mangyayari talaga. Si Colonel Metrana, magpapatraining na nga siya. Kayang-kaya naman niya, SF siya. So, yung malapit sa kanya, suportahan nyo lang siya o kaya kayo sa kanya. Yun yung club, no? Parang Metrans Club. Doomsday Club. Oh. Okay. Pinoy Survivor Club. Kumbaga, no? Okay. So, ano pa ba ang aking gustong sabihin? Tignan ko yung aking guide. Meron akong mga sinulat Ayokong maging redundant, pero ayoko rin ng paulit-ulit. Kaya nga lang, ini-stress ko yung dapat sabihin nakakainis na rin. Alam ko na-stress kayo, no? Ako, stress ako Pero, mabuti na handa. Okay. So, hindi ako kinakailangan matin ng rally. Okay lang yun kasi nandiyan naman yung mga tao sa Davao. Ang gusto kong ma-stress, no, yung strategy ng admin, the admin strategy is to prevent the rallies. And then gigipitin yung mga allies ng mga Duterte. So kita nyo, from Davao, tinawanan lang nila. Cebu, tinawanan nila. Pero pagdating dito doon sa KOJC, medyo sila na andun Medyo natauhan sila ron. Kasi pagka nagdagdagan doon nun, tapos sana yung administration no? Kung yung KOJC na yun, you miss the chance. People of the Philippines, you miss the chance. Yung KOJC rally na yun, kung nagtawag ang Duterte na boom, hindi, nagsalita, nagmura, pero hindi nagtawag na punta na kayo dito, nagdatingan lahat yon, and then tapos na sana. Hindi na tayo namang problema ngayon ng peace, hindi tayo namang problema ng war, no? Sigaw-sigaw tayo, war na, no to war, neutral lang. Wala Kasi nga, alam ng administration, ito mahalaga to, pakinggan nyo, alam ng administration yung laro. Kung ang laro, chess, nagche-chess din sila. Sa chess kasi, yung mga pyesa, nakikita. Nakikita ng administration yung pyesa. Nakikita yung iniisip ng Duterte. Tapos yung mga vlogger, kung magsalita, ibahin nyo kasi si Duterte, master player yan, etc. No? Natatawa nga ako pagka sinasabi yan Ibahin nyo si Duterte, master strategist yan player ng chess, etc. Teka muna, tingnan nyo yung real talk. Isang board game tayo. Ayan yung chess. Puti, laban sa itim. No, yung pyesa. 2 kingdom, 2 hari. And the same pieces to begin with. Paras kayo nagkakakitaan. Hindi naman Game of the Generals, hindi kayo nagkakakitaan ng pyesa Ito, chess, ang laro na sinasabi nyo. Nakikita yung pyesa. Alam na administration na ang weakness ng opposition, ng Duterte, ng DDS, lahat ng DDS, ang weakness. Ano yung weakness? Ano yung weakness? Alam nyo na ba? Kasi ako, alam ko nakikita ko na alam ng administration na ang weakness ninyong lahat. Kung ako'y naglalaro, alam ko ititira nyo. Alam ko. And I have the time. I can play with the time. Bakit? Hindi nga makanaon Kahit manggalaiti si Maharlika na nauna. Nakawawa yung taong, nakakaawa yung tao na delikado siya. Kahit salita siya ng salita. Now siya ng nauna. Na kami sinubukan namin nauna. Wala suporta na nangyari.
Pero mga OFW, maraming salamat sa inyo. Alam ng administration na ang game plan ng kabila, mga DDS, kayo yun, ng Duterte at allies ng Duterte, is timing. June 30. Alam nila. Kaya kung masyado nyong ino-overrate ang sarili ninyo, mga DDS, tayo, ako, sinasama ko yung sarili ko sa inyo, alam ng administration ang kilos ng Duterte supporters. And it is your handicap. June 30. Timing, 10 years. Yun ang problema. Kaya sila, they have the time. They know that it is only April 14 now. And you cannot even, sige, mag-rally kayo. Hindi pa naman yan yung end. To end all na rally. Ano lang yan? 100,000 lang yan. Yun nga yung kwento. Magmamaster ng 100,000 si Gob. Yun yung promise niya. 100,000. And then what? It's not to end the BBM government or to force him down. The end all rally is going to happen, supposed to happen in Manila, in EDSA. Supposed to be. And you're talking of millions of people. Because EDSA 1 and EDSA 2 showed 2 million people. Probably now it will show more people as more people become aware. Pero kailan yun? Alam ng administration kung kailan tatapang bigla ang inaasahan ng mga tao na uupo. Kung kailan magsasalita. Para hindi pwedeng earlier kasi, baka biglang pumasok, baka biglang maging presidente, 4 years lang. As some of you are telling me now, educating me, na yun. Now, mga kababayan, let me educate you also. Sinasabi ko noon yan yung timing, in-explain ko sa inyo para malinawan na hindi pwedeng nauna. Kasi maraming sasabi, nauna. Pero ako, I was trying to explain yung kabilang side, yung side ng ng nag-iisip na timing is everything. May timing ang lahat, pati yung paglabas ng mga pulburo na yan, etc. Alam lahat ng administration, yun ang problema. Kasi ang iniisip ng mga tao, ang laro, ikaw lang ang naglalaro, ikaw lang ang magaling. Nag-iisip you are playing chess. Alam niyo yung pyesa. Pare-pares kayong may pawn. Pare-pares kayo may pawn. Kung may vlogger ang Duterte, may vlogger din ang administration. May troll din. Inayupak na yan. May tagasalita rin, may tagasalag din. Kaya nga ayoko ng chess na laro Kasi makita mo yung pawn, sinasacrifice. Yung dito, yung pawn din, gano'n. Paano? And then, maya-maya, ayan na, yung bishop, si Kibuloy. Ano na si Kibuloy? Paano na? Ano nangyari? Yung KOJC, ano nangyari? Well, you see? Kaya nga, alam nila na hindi mo basta-basta ipipilpol power si Kibuloy for the sake of na sana yun na, dinagdagan mo yung rally ng KOJC, pumasok na yung dagsa na because they know Duterte will not call at that moment. The millions of supporters of Duterte, DDS, that moment, that 7 days na yon, binild up, and then, nung huli, nagmura-mura si Digong, but he did not call. So, hindi pa nauna. Alam na administration, wala yan. Ay, nako, alam na administration yung kikilos. Because kitang-kita yung playbook, 10 years. GMA formula. Because you've heard bloggers na say it. And even yung sila, pinag-isipan nila yan na they would go for a 10-year period.
That's why I was trying to solve sad to say, I was trying to tell you guys na okay na rin yung option 6. Okay na rin ako sa option 6. Armed Forces, PNP will declare withdrawal, and then the people of the Philippines, people power pa rin. Tapos nun, withdrawal, and then come out with a transition council, and then ayusin yon 100 days at least, and then boom, proclaim. Nandun pa rin yung 10 years, nandun pa rin yung nauna. So, panaginip na lang ngayon yon. Pero I just want to stress in this vlog, are we ready for war? You look at it from an individual, sarili, pamilya. Huwag kayong umasa sa gobyerno. Ipapagera tayo ng gobyerno. Kung hindi tayo igera ng gobyerno, may dadating talagang gera o may dadating na dilubyo. At least ready kayo. Dadating yung paghuhusga ng langit, ready kayo, physically. Kung mamatay kayo sa pagdating ng lahat niyan at pinaimba kayo, isipin nyo lang, may makikinabang doon sa inimbak ninyo, yung matitirang buhay. Kung kinuha man kayo na sinasabing rapture, meron pa rin matitira kasi hindi lahat makukuha. Meron pa rin makikinabang. So don't be selfish. Isipin nyo, kaya yung gawin. You are provided for yung know-how, sinabi ko sa inyo, yung information, and then you do it. Hindi yung panay-ngak-ngak tayo. Gawin nyo. So yun. And then, on a national level, we're not ready. Sagutin nyo, yes or no. Convinced ba kayo? Ready tayo? AFP? Not even ready ang AFP. Reservists natin? Not even ready. Food, shelter, clothing, equipment, food, shelter, clothing, and then yung medicines, we're not ready. Food supply, hindi nga tayo, maubusan nga tayo ng bigas eh. Maubusan nga tayo ng mga gulay, ng mga sibuyas eh. Import tayo eh. Na kailangan smuggling eh. Tapos yung gera pa. Eh yung LGU, may plano ba kayo na mag-imbak para sa inyong sinasasakupan? Eh mura lang naman yun. Ilang manok lang yan, simulan nyo na. Simula kayo, manok na native, free-range, then lagay ninyo, i-appoint nyo isang kooperatiba doon, and then in charge, kundi kayo, mismong under the supervision of the local government, simulan nyo. Magpatanim kayo, massive na ng ilang hektarya na nakatiwangwang. Kung privately owned yung property, kausapin ninyo. Kung hindi private, kamote, imbis na damo. Ano ba naman yun? Nakatiwangwang, ang tumutubo, panay damo. Paggayat ninyo sa anong tawag dito? Sa traktor. Patira ninyo para matuli, walang masyadong labor. Traktor, crudo lang yun. Tapos nun, kuha kayo ng mga magagandang kamote sa palengke, yung mga ganon, yung tertiary na mga kamote na yung puti. Yun yung masarap eh. Matamis yun pagka pinakuluan. Tanim nyo. Mabuhay na yun. Yun ang gawin yung harvestan ninyo ng mga baging. Step 1 yun. Huwag kayo ng sako-sako ng mga kamote, ng mga ganyan kalilit yung kamote, yung mga payat ba, na nakakainis na rin kainin. And then, yun na itanim ninyo. Para umusbong siya, make sure, problema doon, daga. Daga ang problema doon. So, make sure na protected siya sa daga. Or, gawa ninyo ng bed nyo na muna, na supervise, raised bed, punlaan. Pagka umusbong, naglita yung usbong, siguradong buhay yun, tsaka nyo ilipat. Dubog nyo sa lason yung ano na yon bago nyo itanim. Ayaw ng daga nun, tapos na mabuhay siya. Pag umusbong yon hanggang sa makakuha kayo ng mahaba na metro-metro na, tsaka nyo itanim doon sa plat ninyo. LGU. Then marami kayong kamote. And then hayaan nyo lang may kamote field na pwedeng source ng pagkain ng inyong constituents. And then wag lang isa, marami. Bakit ba ako? Hindi naman ako mayor, hindi naman ako barangay captain, o hindi naman ako governor. Pero wala nag-iisip sa inyo eh. Magkakagera, and then what? Yun ang inaano ko on a national level, we're not ready. So, you do not, or on an LGU level, we're not ready. So, why not look at it from an individual level? And then, lastly, yung sinasabi ko,
Kung ang laro ninyo, kung ang laro ay chess, nag-iisip din yung kalaban. BBM, et al., First Lady, Tamba, nag-iisip din sila. Alam nila yung timing na sinasabi. Alam nila yon. So, ang kilos nila, confident sila. Kaya nga, walang paki eh. Confident sila eh. Kung ang Duterte sinasabi at mga alay sinasabi may timing, itong BBM et al. May timing din. Before June 30, na-close na yung sinasabi kong ring. Yung Lord of the Ring. Okay? So, naintindihan nyo na? Once na-close yung weakest link na yon, kahit anong gawin nyo, wala na yung sinasabing timing. Kahit anong gawin yung ebidensya, wala. Kaya sinasabi ko, labas na kasi lahat ng ebidensya. Ba't hindi lalabas? Kasi binibuild up yung ebidensya para timing dun sa June 30 na 2 years ang presidente na pwede na magsalita. Tatapang bigla lahat. Ayan na. People power ko no. Ano magagawa ninyo? Hindi abot sa June 30. Because alam nila yung laro. Nag-chess din sila. Alam nila ikikilos. Kaya nga, kita nyo ngayon, sinisimulan, hindi ka napapansin, yung sa Bulacan na venue, hindi pinayagan. Tapos ngayon, yung governor sa Davao Norte, tinanggal for allowing. Kita nyo yung pattern. They will deny the venue and they will run after the allies of Duterte hanggang sa matakot na lahat. Sino matitira? People na lang, tao na lang. Kayo, mga pon. Nakakainis. So, kaya nga ayoko ng chess eh. Gusto ko Game of the Generals. Magsalita na ang mga general. Hati man tayo mga sir. Pero, mag-draw tayo ng line. Mas marami tayong matitino kaysa sa mga tarantado. Mas marami tayong alam yung ikakabuti ng bansa kaysa sa mga ano. And we know, yung makinig naman kayo sa vlog ko, like, share, subscribe. May namit ako na mga mayor. Idol, sir, idol. Natuwa ako doon. Idol daw. Sabi ko, very relax na ako eh. Sabi ko ganun. Hindi, sir. Ganda yung ginagawa niyo, sir. Continue on. Imagine, underclass sabihin sa akin yun. Nag-abot-abot kami sa academy. Tapos itong, may mga nakausap naman ako nung biyahe ko sa Manila at saka dito na mga sa taxi. Ang tanong, anong palagay nyo sa gobyerno? Wala na tayong magagawa dyan, sir. Ganyan na talaga yan. Talaga? Ha? Ano? Am I hearing it right? O sir, wala na tayong magagawa dyan. Kami lang lalong mga malilit na tao, ano ba ang magagawa namin? You see? Kaya walang mangyayari sa atin. Kasi yung mga aasahan mo na mga masa, talagang resigned na sila. Na ganyan talaga mga politiko. That's why, kung nagkakaroon tayo ng upheaval, magkakaroon man tayo ng change, no? Superficial change lang siya. Change of leadership lang siya. Wala eh. Because yung totoong change, ayaw ninyo lahat. Ayaw. And even yung armed forces, hindi siya makakilos dahil sa nga protocol na kailangan maraming tao. Tapos pati yung mga retired na MUP, PMers and PMers sundalo, hati man. Iba walang pakialam. Basta tumatanggap na ng pensyon. That's the irony. So, saan pupulutin ang bansa? Doon ako sa sinasabi ko na ngayon. You prepare your family, you prepare yourself. Because naglalaruan sila ng chess eh. Alam nila yung laro eh. Alam ng BBM or the person behind him and the evil person behind him. Alam kung paano laruin, kung paano kontrahin. Kitang-kita ngayon sa
senaryo. Ngayon, masasabi ba na mananalo o matatalo? It depends. Because meron siyang baraha. May baraha to na baka hindi nakikita nito. Kasi now na, hindi pwedeng now na eh. Tina-timing eh. Yun yung problema eh. Alam na alam nila yung weakness eh. Timing, 10 years. Ito eh, anytime can call for a war. O anong timing ang pinagsasabi ninyo? Pagka nagkagera na, we have to unite as a country. Ano sabihin nyo? Hindi kami lalaban. Matitrison kayo. Because, state of war na. Anyone na ayaw lumaban can be shot for not defending the flag. No? Kaya nga, ang sama ng Pilipinas, lalong nalomoral yata ako. lalong malungkot ang kwento. Kasi nga walang gustong kumilos eh, naghihintayan eh. So yun yung kwento. Okay, hanggang dyan na lang ako, ayoko na. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone, magdasal na lang kayo. Happy Sunday. Bye-bye.